Kristo muli na buhay. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay nagdiriwang na dakilang kamistahan na pagpapadala ni Jesus ng Espiritu Santo. Ito yung ika-50 araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tawag nga po natin dito ay Pentecostes. Bahagi yun, simula sa salitang Grego, Penta. So, pagkakaroon, nagpapahayag ng 50 sa mga nag-aaral ko sa banal na kasulatan. Mayroon tayong tinatawag na Pentateuch. Ibig sabihin, 5 libro ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung tawag ay Pentateuch. Ito, Pentecostes. 50 araw na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. At ito sa kalendaryo ng simbahan, ito rin ang huling araw ng pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kaganapan ng pangako na Jesus na pagkatapos siyang umakyat sa langit ay ipapadala niya ang Espiritu Santo. At nais natin pag nilay-nilayan yung tatlong biyaya na Espiritu Santo na makikita po natin ngayon sa ating mga pagbasa. Ano ito? Sa unang pagbasa yan, yung the gift of tongue. Nakapagsasalita ng iba't ibang wika ang mga alagad at nauunawaan ito ng mga tao na nakikinig sa kanila mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Sabi ko nga, nung nakaraang linggo, ay may tinatawag tayong speaking in tongues. Pero ito ay gift of tongue. Nakapagsasalita para ano? Para ipaunawa ang ating pananampalataya. Meron din ako kasi gumagamit na dilat, kaya dapat para lalong lumabo. Pero nawaan pagpapahayag nito ay alin? Magkaunawaan. Yun nawa, maintindihan ang dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Magkaunawaan. Hindi lalong magkagulo. Kaya bahagi yun. Sa pagkakataon na ito, itanong natin sa Diyos, ginagamit ba natin ang ating mga dilat para magkaunawaan tayo? O ginagamit natin yung dila para magkawatak-watak tayo? Ginagamit ba natin yung dila para makilala sa Jesus? O ginagamit natin yung dila para makilala lamang yung ating sarili? Nakalimutan na natin sa Jesus. So bahagi yun, kumisan, hindi natin namamalaya natin. Ang itinataas pala natin ay yung atin ng sarili. Nakalimutan na natin ang Diyos. Bahagi yun na dapat ang ating mga itinapahayag ay always in the service of the Lord. Para
sa hiling na ikalawalhati ng ating Diyos, upang makilala yung dakilang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan na nagdudulot ng kaligtasan at kaayusan. Kaya yun po yung bahagi na nawa magamit natin ang ating mga dila upang higit tayo magkaunawaan. Pangalawa, sangayon sa ikalawang pagbasa ay ipinahayag dito yung paglilingkod. Maraming uri ng paglilingkod. May lectors, may commentator, may Knights of the Altar, mayroong choir, mayroong lay ministers of Holy Communion. Bahagi yun, mayroon lamang na tayo na nagsisimba, yung mga ministry ng simbahan. Kung sino, napakarami ng ministry ng simbahan. Kanina, mayroong meeting meron din bahagi ng simbahan sa risk reduction. Pagkakataon, kinakailangan din na maiwasan natin yung mga matindi pagkilos. Sila nagmitin sa nagkaroon. Yung nagkaroon na yun ay medyo nasisira na yung simbahan sa kanilaan. Nagpupulpo na. Nagpupulpo na yung simbahan. So, kinakailangan din ito ng iba't ibang aspeto ng pagkilos. Marami pa akong manutusin. Social action, sa mga migrante, marami pang pwedeng bigyan ng diin. Marami pang isa na grupo na nais na ito at kailangan wala tayong tao. Pero marami yung pwedeng makapaglingkod. Pero may naman ang huwag natin kalimutan na tinatawagan tayo ng Diyos na maglingkod sa kanyang sambayanan, sa kanya natin galing upang hindi natin pakinabangan. Meron din tayo yung health, yung bahagi yun ng pagkilos, na kung saan makita po natin. Kaya kung titignan po natin, ay katulad din yan ng gobyerno, na may maraming department, kaya naman hindi pa lahat functioning. Sapagkat kuminsan, kulang tayo ng tao. Yung nakikita lang natin yung narito lang sa loob ng liturgical celebration. Pero marami po na pwede natin pagtuunan ng pansin. Kaya ito yan isang biyaya ng pagkilos ng simbahan na nais na maglingkod para sa tinatawag namin Misteryo Pascual at ang katawang mistiko ng ating Panginoong Jesucristo. Matanong natin yung paggaling natin ay pwede natin ialay para sa pagkilos ng simbahan. Hindi naman kinakailang araw-araw. Bahagi ho na depende na lamang sa mga organisasyon na pwedeng kumilos. It could be once a week or it could be once a month. Pero marami pa ho. At kuminsan pinapanawagan natin ang mga pwedeng tumugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Pangatlo ay katotohanan. Hinahayag ko sa Ebanghelyo. Ipapadala ko ang Espiritu ng katotohanan. Marami ngayon nagpapalaganap ng kasinungalingan. Marami ngayon nai-scam. Bakit? Kasi hindi ko minsan namin nakikita kung alin ang totoo at kung alin ang 295. Yung mga gumagawa ng
scam, ay magaling. Akala mo totoo. At yung paglagaw ng Espiritu Santo, kaya kinakailangan natin higit. Yung biyaya ng Espiritu Santo, makita natin kung ano yung katotohanan. Baka mamaya mag-isip tayo, tayo pa rin namumuhay sa kasinungalingan. Naniniwala tayo sa mga pekeng pamantayan ng pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin. Pagkakataon, one time sabi na, patol nga, yan daw kumikita ng 30 million a day. Sabi ko, siguro kumita yun ng 30 million a day, isang araw lang, hindi araw-araw. Kinakailangan makita natin ba, kapag 30 million a day, by 900 million a month na yun. Dahil mo pa yung isang kumpanya. I-vlogger lang. So, kinakailangan natin, hinasala natin, alin yun yung katotohanan. Alin yung hingin natin ng tulong. Hindi yung tulong ng Espiritu Santo. Bahagi ho. Kaya pagkakataon na makita natin, sapagat kung hindi natin makita kung alin ang tunay at yung 295, ay baka tayo ay tumataan sa landas na ikapapahamak natin sa pag-aakala iniligtas tayo. Kaya ano ko minsan yung gumagawa ng kabalantunaan, akala mo iniligtas ka, yun pala ibubulig ka sa dagat-dagalan apoy. Kaya ito po yung hilingin natin ganong biyaya na ito sa pagdating ng pagdiriwag natin ng Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu Santo. Una ay ang biyaya ng dila. Pangalawa, ang biyaya ng paglilingkod. At pangatlo, ang biyaya ng katotohanan. Alam mo, maganda rin ang awitin ko minsan, yung awit na halina Espiritu Santo. Nagayaan natin na mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Asa na, lalong-lalo na sa tatlong biyaya na ito na pwede natin bigyan ng pag-inilay para sa pagdiriwang natin ng dakilang kapisahan ng pagbaba ng Espiritu